Maraming mga politiko sa Pilipinas ang kinamumuhian ng mga tao sa iba't ibang kadahilanan. Kagaya na lamang ni Alan Peter Cayetano na nangako umano ng 10,000 piso bawat pamilya. May iba't ibang pananaw at pinapanigan din ang bawat tao at ang resulta nito ay ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 10 most hated politicians in Philippine history. Benigno Noynoy Aquino III, Pangulo ng Pilipinas mula 2010 hanggang 2016 at anak ni na dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Cory Aquino. Bilang bahagi ng makapangyarihang Aquino political family, isinulong niya ang kampanyang Daang Matuwid laban sa katiwalian. Ngunit sa kanyang termino, naging kontrobersyal ang DAP o Disbursement Acceleration Program, ang paglipat ng hindi nagamit na pondo sa ibang proyekto kahit walang pahintulot ng Kongreso. Ayon sa Korte Suprema, ito ay unconstitutional at marami ang nagsabing ginamit ito para sa mga kaalyado sa politika. Bilang kamag-anak ng Cuangco family na may-ari ng Hacienda Luisita, isinisi rin sa kanya ng mga kritiko ang matagal ng issue ng Hacienda Luisita Massacre. Taong 2015, nayanig ang bansa sa Mama Sapano encounter kung saan 44 SAF commandos ang nasawi sa isang misyon na umano'y kulang sa koordinasyon at suporta. Isa ito sa pinakamatitinding dagok sa kanyang administrasyon. Matinding batikos din ang natanggap niya dahil sa mabagal na disaster response matapos ang Yolanda tragedy noong 2013. Gayon din ang lumalalang problema sa MRT at LRT sa kabila ng bilyong-bilyong pondo para sa maintenance. Dahil sa umano'y kakulangan niya sa mabilis na aksyon, lumaganap ang terminong noy-noying, isang salitang ginagamit ng mga kritiko bilang simbolo ng pagiging tahimik at hindi kumikilos na leader. Ferdinand Bongbong Marcos Jr., anak ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Si Bongbong ay naging Pangulo ng Pilipinas noong 2022. Ayon sa Presidential Commission on Good Government o PCGG, 171 billion pesos pa lamang ang nababawi mula sa umano'y nakaw na yaman ng pamilyang Marcos at may 200 billion pesos pang ipinababalik bilang bahagi ng ill-gotten wealth noong panahon ng martial law. Isa sa pinakamalaking kontrobersya ay ang di umano'y pagsisinungaling niya tungkol sa kanyang edukasyon. Sinabi niyang nagtapos siya sa Princeton University at Oxford University, ngunit parehong institusyon ang nagsabing hindi siya nagtapos sa alinman sa dalawa. Pinuna rin siya sa issue ng International Criminal Court o ICC. Noong kampanya, nangako siyang poprotektahan si Rodrigo Duterte mula sa mga kaso ng ICC. Ngunit pag-upo niya sa pwesto, hinayaan niyang maaresto si Duterte, isang hakbang na ikinagalit ng mga Duterte diehard supporters o DDS, lalo pat si Duterte ang nagpalibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Isa rin sa ikinabibigat ng batikos ay ang pagtaas ng presyo ng bigas at pangunahing bilihin, sa kabila ng pangakong ibababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutupad. Bukod dito, binabatikos din ang kanyang administrasyon dahil sa napakalaking confidential at intelligence funds na 4.5 billion pesos kada taon noong 2023, 2024 at nakaalat din sa 2025. Inaakusahan din siya ng pagtangkang baguhin ang kasaysayan, partikular na sa pagbabaloktot umano ng totoong mga karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng martial law. Sara Duterte. Si Sara Duterte ay anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang Vice Presidente ng Pilipinas mula 2022. Bukod sa pagiging VP, siya rin ay itinalagang kalihim ng Department of Education. Naging sentro ng kontrobersya ang kanyang pangalan dahil sa issue ng confidential at intelligence funds. Umabot sa humigit kumulang 650 million pesos ang kabuuang pondong hinihingi ng kanyang mga opisina para sa taong 2023. Lalo pang naging mainit ang usapan
nang lumabas ang ulat na 125 million pesos mula sa confidential fund ay nagastos umano sa loob lamang ng 11 days. Nabanggit din ang isang kahina-hinalang pangalan na Mary Grace Piatos na umano'y tumanggap ng pondo. Isa raw sa 405 recipients ng confidential funds ng OVP na walang birth certificate o walang record sa PSA o Philippine Statistics Authority. Umugong din ang tensyon sa pagitan nila ng kampo ni Pangulong Marcos Jr. matapos ang sinasabing banta na nag-hire umano siya ng hitman para kina BBM, First Lady Liza at House Speaker Romualdez kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, bagay na ikinagalit ng ilang taga-suporta ni BBM. Gloria Macapagal Arroyo. Si Gloria Macapagal Arroyo ay anak ni dating Pangulong Diosdado Macapagal at naging ika-14 na Pangulo ng Pilipinas mula 2001 hanggang 2010. Bilang Vice President, umakyat siya sa pwesto noong 2001 matapos mapatalsik si Joseph Estrada sa pamamagitan ng EDSA 2. Tinapos niya ang natitirang termino ni ERAP at kalaunan ay nanalo ng sarili niyang 6 na taong termino noong 2004. Inakusahan siya ng paggamit umano ng 728 million pesos na fertilizer funds para pondohan ang kanyang kampanya sa pagkapangulo noong 2004. Kabilang sa pinakamalalaking issue ng kanyang administrasyon ang Hello Garci scandal, isang wiretapped call kung saan umano'y kinausap niya ang isang opisyal ng COMELEC upang tiyakin ang kanyang pagkapanalo. Nasangkot din ang kanyang pangalan sa NBN ZTE broadband deal, isang proyekto na pinaniniwalaang overpriced at may kaugnayan sa $130 million na kickback. Noong 2011, inaresto siya dahil sa kasong electoral sabotage kaugnay ng di umano'y dayaan sa 2007 senatorial elections. Sumunod naman ang kasong plunder noong 2012 dahil sa umano'y maling paggamit ng 365 million pesos na intelligence funds ng PCSO. Dahil sa iniindang karamdaman sa leeg, siya ay inilagay sa hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center sa loob ng halos 4 na taon. Noong 2016, pinawalang sala siya ng Korte Suprema at tuluyang nakalaya. Pagkatapos niyan ay healthy na ulit at bumalik sa politika si Arroyo. Nakabalik pa siya bilang kongresista ng Pampanga at umabot pa bilang House Speaker noong 2018. I-click lamang ang link sa description o comment section para sa part 2 ng video na ito.